Huzur, minsan po may mga batang nagwawakas ng kanilang buhay dahil sa pambubuli sa paaralan. Nang hindi nila alam na ito ay isang kasalanan sa Islam, paano po sila hatulan ni Allah Ta'ala? Una sa lahat, gaya ng palagi kong sinasabi, kailangang magkaroon ng magkaibigang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kapag umuwi ang isang bata mula sa paaralan na nag-aalala o umiiyak, kahit na siya ay maliit pa lamang at sinasabi na ayaw na niyang pumasok sa paaralan dahil inaapis siya ng ibang bata, dapat tanunin agad ng mga magulang kung ano ang dahilan. Pagkatapos, dapat silang makipag-ugnayan sa punong guro, mga guro at administrasyon ng paaralan upang ipaalam ang sitwasyon na ang kanilang anak ay binubuli at ito ang epekto sa kanya. Kailangan maging maingat ang mga magulang sa ganitong usapin. Minsan kasi kapag may reklamo, lalong pinagtitripan ng mga bully ang bata bilang paghiganti. Kaya't mas lalo itong nagiging mahina at takot na takot. Kapag dumating sa ganitong punto, sa Amerika, sa ibang bansa at dito sa UK at sa pagkakalam ko pati na rin sa Germany, may mga pagkakataon na pwedeng alisin muna ang bata sa paaralan pansamantala o kaya lipat siya ng paaralan. Maaari ring isagawa ang homeschooling. Kailangang buuin ang kumpiyansa ng bata. Pagdating nila sa bahay, palakasin ang loob nila. Sabihin sa kanila na mag-aral sila at huwag matakot sa kahit sino. Dapat makinig ang mga magulang at linangin ang kaisipan ng katatagan sa kanilang anak. Kailangang alisin ang takot sa puso nila. Pangalawa, bigyan sila ng buong proteksyon. Kailangang malaman ng mga bata na nasa likod nila ang kanilang mga magulang na handang ipaglaban sila sa harap ng mga guro, principal at school staff at iparating na hindi dapat maganap ang ganoong pambubuli at sila ay may masasandalan. Kapag naramdaman ito ng bata, unti-unti mawawala ang psychological distress o karamdaman sa pag-iisip. At sa ganitong mga sitwasyon, tanging lunas lamang ay ang maging kaibigan ng inyong anak. Hindi dapat na ang buong araw ay abala ang ama sa paghahanap buhay at ang ina ay abala rin sa pagkikipagtsismisan. Kaya't pinapabayaan ng mga anak na magsarili at magdusa. Kailangan maunawaan ng mga magulang na ang pagiging magulang ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi yung pagkakaroon lang ng anak at pagkatapos ay pabayaang parang hayop sa gubat. Sa halip, kailangang hubugin silang maging mabubuting tao at upang mangyari yon, dapat magsumikap ng husto ang mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit sa khutbah nikah, sermon sa kasal, binanggit ng Allah Ta'ala sa Quran na ang tanong, ano ang hinihanda mo para sa kinabukasan? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, iturong may moralidad at takwa ang inyong mga anak. Ang inyong bukas, ang inyong kinabukasan ay ang inyong mga anak. Ano ang inihanda ninyo para sa kanila? Paano ninyo sila pinalaki? Paano ninyo hinubog ang kanilang asal? Kapag ginawa ninyo ito, ang susunod ninyong salinlahi ay lalakad sa tamang landas. Sila ay magiging pakinabang sa inyo dito sa mundo at sa mga susunod ninyong henerasyon. At sila rin ang magiging dahilan upang mailigtas ang sangkatauhan. Okay? Jazakallahu khairan.